Siyempre ho, mag-iisip sila, sino nga ba ang tinutukoy ni Arjen? Yun ho ba ay totoo o siya ho ba ay naninira lamang, mga kabayan po natin? Oo, naging sinungaling nga ako kasi nga may pinagtakpan akong tao. Hindi ako sinungaling tao, kung gusto niya nga ilabas ko lahat. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po dun sa statement ho ni Arjen na kung saan ho parang may tinutukoy ho siya. Sino nga ba ang kanyang pinagtatakpan kaya siya ho ay nagsinungaling? Bagamat ito po ay napasadahan ho natin kahapon sa ating live stream, pero hindi ho natin highlight kung sino ho ba ang tinutukoy ni Arjen. So sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin yan. Sino nga kaya yun, mga kabayan po natin? Maya-maya po yan. Paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0. Pwede naman ho nating i-follow, pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, sina Kuya Bal Santos Matubang Kalingap Rab. Suportahan ho natin at isama rin po natin yung mga Lingap partner sa Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin ito hong mainit na usapin na kung saan ho ay parang kinakasangkutan din ho ni Arjen. Bagamat tayo ho ay naaawa rin kay Arjen, mga kabayan po natin, dahil nga po talagang maraming bumabatikos sa kanya. Dahil nga po doon sa kumalat na comment na kung saan ho ay against kay Beyonce. Medyo hindi ho maganda yung comment na yon. Kaya marami hong nagalit sa kanya, mga kabayan po natin. Bagamat ako naman ho, ayaw ko hong i-judge siya. Hindi ko alam kung talagang totoo yun. Kasi ang paliwanag po ni Arjen ay fake account daw po yun. So nasa mga viewers na lang po natin kung ano po ang paniniwala ho natin. Si Arjen ho ba? O kaya fake account lang po ang nag-comment ng ganon. Pero hindi po yun ang highlight ho natin. Ang highlight po natin dito ay yung binanggit mismo ni Arjen sa kanyang live stream. Few days ago, mga kabayan po natin, na kung saan ho ay napansin natin doon mismo sa ating live reaction kahapon. At mukhang meron hong tinutukoy si Arjen, mga kabayan po natin, na sa ngayon hindi ko sigurado kung sino ho ang kanyang tinutukoy na parang pinagtatakpan. So siguro po mas maganda, balikan po muna natin sandali yung live stream natin kahapon, yung konting clips po patungkol po sa bagay na ito. Hindi ako sinungaling tao, kung gusto niya nga ilabas ko lahat. Okay, hindi ako sinungaling na tao. Kung gusto nyo ilabas ko, alin ang ilalabas? Oo, naging sinungaling nga ako kasi nga may pinagtakpan akong tao. Wait. May contradiction Doon sa statement niya kanina, hindi siya nagsinungaling. Pero after dito po sa binanggit ngayon, umamin siya, nagsinungaling siya. Tingnan natin. Ulitin natin ha. Nakuha nyo ba? Pakinggan nyo mabuti ha. Kung gusto niya nga, ilabas ko lahat. Oo, naging sinungaling nga ako kasi nga may pinagtakpan akong tao. Ayan, mabigat siya, So, umamin siya kasi meron siyang gustong pagtakpang tao. So, itong part na ito, magiging complicated na naman po yan. Yung statement na yan, may epekto na naman po yan. Dapat maingat siya maingat. Ulitin natin I-remind ko lang maganda para kasi doon sa unang statement niya, hindi siya nagsisinungaling. Tapos doon sa isang statement niya, umamin siya na nagsinungaling siya. Okay sana yun Ang pag-amin ho na nagsinungaling tayo, magandang sinyalis ng tao yun. Marunong umamin ng kasalanan, maganda yun. Kaso may karugtong ho, may gusto siyang pagtakpan. So siyempre ho, may intriga. Yung mga nakapaligid na naman, sino ang gusto mong pagtakpan? Tatakbo na yung mga isip noon. Sino pagtatakpan mo? Iko-connect na yan nila doon sa mga nakaraang post mo. Scripted, wala na, wendang na naman po yan. Nakita niyo po, hindi nag-iingat talaga Dapat maingat. Kasi mapapahamak sa iba sa social media Kumbaga dito huhulihin ka sa sarili nating bibig. Sa pagsasabi mo mismo kayo yung sobrang daldal, minsan doon ka mapapahamak Doon ka mapapahamak. Kasi madudulas ka Ayan, ulitin natin ulit. Natanggap kang may sakit, wala ka namang sakit. Talaga ba? Saan mo naman nalaman yan?
puro kasi kayo kwento-kwento lang. Hindi ako sinungaling tao. Kung gusto niyo nga, ilabas ko lahat. Oo, naging sinungaling nga ako. Kasi nga, may pinagtakpan akong tao. Kasi nga may pinagtatakpan ako. Kasi bakit? Intriguing Hindi yun. ako masira yung isang tao. Ibig sabihin ho, may pinagtakpan siya kasi ayaw niyang masira yung tao na yun. So, mas lalong dapat di ba? Magko-connect-connecta yun eh. Magko-connect-connecta yung statement na yun eh. Pero di ba, nandiyan na po yan eh. Wala naman tayong magagawa eh. Ang sa atin na naman po dito, dinidiscuss mo natin, binibigyan natin sa malang pagkakataon na magpaliwanag sana. Kaso sa paliwanag niya, parang nababaon tuloy siya. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag ho yung binanggit po ni Arjen at saka mukhang seryoso po siya. Di ba yung sinabi niya, hindi siya sinungaling. Kaso nga lang, may nabanggit siya na once daw nagsinungaling siya. So maganda naman ho kasi umaamin po siya. Kaso nga lang, may tinukoy ho siya na parang pinagtatakpan. At yun po ay hindi niya po niliwanag hanggat sa natapos po yung kanyang live stream. So ang mangyayari po dito, siyempre ho, maiiwan ho sa mga viewers natin, lalo na po doon sa mga nagmamarathon po, mga kabayan po natin, siyempre ho, hindi nila magugustuhan po yung mga ganitong statement. So ngayon po, pag-aralan po natin, sino ho kaya ang tinutukoy ni Arjen, mga kabayan po natin, na parang pinagtatakpan? At sa malamang ho, related po yan sa mga ilang parinig ni Arjen, sa kanyang mga post. Sa tingin po natin, parang mga konikonektado ho yan. Ano ho ba ang tinutukoy ni Arjen na pinagtatakpan niya po? Base po sa mga comment ho na nababasa natin, ang isa ho ay baka daw ho ang EDC. Dahil po si Arjen ay isa po sa mga beneficiaries ho ni Papa Eds, mga kabayan po natin. At nagkaroon po ng issue doon po sa mga fans naman po ng EDC. Na parang ang dating ho ay nagsiselos yung iba kasi si Arjen di umano ay may gusto kay Papa Eds. Ano mga kabayan po natin. Tapos yung pangalawa ho, mga kabayan natin, iniisip din nila baka daw ho yung Jomcar. Dahil po si Arjen ay pinsan mismo ni Carla, mga kabayan po natin. So ang dating po dito kasi parang may alam ho si Arjen na ayaw niya pong sabihin. Kaya sinabi niya ho na parang nagsinungaling daw po siya once. Tungkol nga po doon sa tinutukoy niya po, na kung saan ho hindi niya po pwedeng sabihin. Kaya siya po ay nagsinungaling. Kaso nga lang po sa mga viewers, syempre ho, mag-iisip sila, sino nga ba ang tinutukoy ni Arjen? Yun ho ba ay totoo o siya ho ba ay naninira lamang, mga kabayan po natin? Pero yung pagkakasabi po ni Arjen ho kasi, napakaseryoso niya po. Kaya ang tanong ho dito, sino nga kaya ang tinutukoy po ni Arjen na may alam siya na pinagtatakpan niya po? Ano po sa palagay ng mga viewers po natin? Siguro ho, pwede nyo pong i-comment po sa baba, sino nga ba ang tinutukoy ni Arjen? Ang EDC ho ba o ang Jomcar? O kaya may iba pa ho siyang tinutukoy, mga kabayan po natin? Pwede nyo po yung i-comment. Pero para sa atin ho, masasabi ko ho, kulang pa ho ng hint o kaya clue yung binanggit po ni Arjen. At ako po yung maghihintay siguro sa mga darating na panahon, sa mga darating na araw, kung yan po ay mababanggit ni Arjen kung ano ang kanyang tinutukoy. So ako po mag-aabang-abang, pero siyempre po babasahin po natin ang inyong mga comment, sino nga ba ang tinutukoy po ni Arjen. So yun lang po muna siguro ang ating reaction video ho, dahil lumalakas po yung ulan. Dito po sa lugar natin, nasa bandang Naga ho tayo ngayon, medyo po umuulan, mga kabayan po natin. So yan lang po muna siguro, maraming salamat po sa inyo, kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pa pong vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. At siyempre ho, doon sa mga hindi talaga nagsasawa, nanonood sa ating live stream, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, maraming salamat, lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. So kita-kita na lang po tayo uli sa mga next upload ko po at saka sa mga next live stream natin. Maraming salamat po. So bye-bye po muna tayo, pagpalain nawakin ng Diyos. Bye-bye!